Okay, ngayon tayo nagkakatipon-tipon sa tahanan ito ng Diyos. At ang ating mga panalangin ay ating inihandog para kay Evelyn na pumanaw na sa mundong ito at ating ang iabig sa kanyang huling hantungan. Kailan nga ba natin masasabi na isang tao ay handa na? Wala pong makapagsasabi sa atin na isang tao ay handa na lisanin ang mundong ito at sapitin ang ganito mabuhay sa dili ng kamatayan. Ang paalala sa atin ay ang maging handa sa pagsabit ng kamatayan na dating at dating sa buhay natin at hindi natin may iwasan tulad na naganap sa buhay ng ating kapatid na si Evelyn na ating ihatin na sa kanyang huling hantungan. Ang kanyang mga tinabi na tagumpay, hindi lang para sa kanya kundi para sa inyong lahat. Bunga ng kanyang pagkamahal at sinagawa niya sa abot ng kanyang kakayanan ng kanyang magagawa ng tungkulin para ipadama ang pagmamahal niya sa inyo. At iyon isang maganda at malinaw na halimbawa ng paghahanda. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
pagdiriwang ng panalangis at pag-aalay ng kanyang panalangin para sa ating mga kapatid ang kanyang pinapaalalahanan sa mga mensaheng narinig natin na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa pagsapit ng kamatayan sa kanyang buhay at sa paghatid natin sa kanya sa huling hantungan. Siya ay nagtuturo sa atin at nangangaral ng mabuting balita na ating narinig sa ating Panginoon Jesucristo. Na sa maiksing salita, sinasabi sa ating Evelyn, ako ngayon, kayo naman bukas. Sino man sa atin, mula ngayon, tapos ating hatid, si Evelyn sa kanyang huling hantungan ay tatawagin ng Diyos. Tatay kapag tulungan sa mga pisuko. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang hilig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganda ng tulad mo. Mga kapatid, bago na natin katin sa kanyang hitungan si Evelyn sa ating pagkukulan natin ulit pamaala, ipahayag ko natin ating pagmamahal sa kanya, tinyakin natin maluwag sa ating kalooban ng kanyang pagpanaw. At umasa tayo magkikita kita muli sa piling ni Jesus. Ito ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mga mayani ay lubos ng ligaya at buhay na walang hanggan. Amen. Ang manayang pagmahal namin ang piyahabilin sa iyo si Evelyn na pumanaw na sa buhay nito. Huwag mo siyang pababayaan, pamahalakin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig ay patawarin mo na sana ang kanyang mapagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili na wasang paligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo kapatid ang pumanaw, mapasapiling kalawanan po ang may kapal. At ang pagpapala ng Diyos ay makunin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganda ng tulad mo. Lahat ito'y
dumaday lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Sa paraiso ay magkikitang muli tayo. Samahan karuan ng mga santo kahit na kanaorang tayo lahat magsasama upang kailan ng litigaya sa piling ng Diyos naman sa kalangitan. Amen.